Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, may mga taong ayaw tumanggap ng pagkakasala. Tulad halimbawa, sa ating gobyerno, sa presidente, hanggang sa mayor, minsan nga hanggang sa barangay captain na hindi naman kasama sa politika, na dapat sana ang barangay captain ay para lamang sa mga barangay. Marami sa kanila ang hindi tumatanggap ng pagkakasala. Hindi ako nagkakasala, hindi ako nagnakaw, hindi ako nagkakamali, malinis ang pangalan ko. Ang iba dyan, convicted na ng hukuman. Convicted sa pagnanakaw, convicted sa pagdarambong, wala pa rin pagkakasala. Ang iba dyan, habang nakakaupo, habang makapangyarihan, mayabang. Nagmamayabang sa kanilang mga ginagawang pagpatay o pagpatahimik sa kanilang mga kalaban o sa kanilang mga kinakursunada. Sinasabing, hindi lang 1,000 ang napatay ko, 2,000. Pagka wala na sa kapangyarihan, hindi na aamin. Bakit? May pinatay ba ako? May katibayan ba kayo? Dali natin ito sa korte. Yan ang mataong hindi marunong tumanggap ng pagkakasala. Maalala na nga natin nang si Jesus nakabayubay sa krus. Nasa gitna si Jesus, nasa kanan at sa kaliwa niya, ang dalawang mga magnanakaw, ang dalawang mga kriminal. Ano ang nangyari? Ang isa sa mga kriminal, yung nasa kaliwa, na nakilala si Jesus, hindi inamin na siya ay isang kriminal, mayabang pa rin. Ano kanyang sinabi? Kung totoo kang Diyos, iligtas mo ang iyong sarili at isama mo kami. Samantalang yung nasa kanan, si Dimas, inaamin niya ang kanyang pagkakasala at kinikilala niyang Diyos, si Jesus. At ang sabi nga niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa iyong kaharian. Hindi niya sinabing, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, hindi ko na uulitin. Hindi. Direkta ang kanyang pagkasabi, Panginoon, pag ikaw ay nasa iyong kaharian, so kinikilala niyang hari at Diyos si Jesus. Kung ikaw ay nasa iyong kaharian, alalahanin mo ako. Bay, maalala ka lang naman ng Diyos. Yan lang ang nais ni Dimas. Pero ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Napakagandang gantimpala sa isang umamin sa kanyang pagkakasala, ng kanyang kahinaan, ng kanyang nagawang kamalian. Isang halimbawa, mga kagabay, tularan natin ang isang Dimas. Huwag nating tularan ang maraming nating mga politiko. Huwag nating tularan ang maraming nakaupo sa gobyerno na matapos na lamang ang kanilang termino, ang laging sinasabi, nagsisilbi ako sa bayan, wala akong ginagawang masama. Yan ang mga taong ayon nga sa banal na aklat, ayon kay Juan. Ang mga taong hindi nagsasabing hindi nagkakasala, mga sinungaling,
Wala sa kanila ang Diyos. Wala sa kanila ang katotohanan. Alam naman natin, mga kagabay, na kaya mayroong kamatayan sa krus at mayroong muling pagkabuhay sa krus. Alang-alang sa kabayaran ng ating pagkakasala. Dahil sa tayo ay makasalanan, sinugo ng Ama ang buktong anak. Anak na nagiging masunurin. Masunurin hanggang sa katapusan. Masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. Kamatayang ipinako sa krus. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong tinatawag na redemption. Mayroon tayong tinatawag na redeemer. Mayroong tunay na Diyos na naging tunay na tao nang dahil sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba, mga kagabay, ang nangyari sa kamatayan ni Jesus ay makikita natin, babasa natin sa isa sa mga gospel sa banal na aklat sa Bagong Tipan na mayroong isang nagmamay-ari ng taniman ng ubas. At dahil naawa siya sa mga nasa kapaligiran ng kanyang ubasan, kanya itong tinipon at sinabing, alagaan ninyo ang aking ubasan, palaguin ninyo, at kapag mag-ani na kayo, bibigyan naman ninyo ko kahit na kakunti bilang nagmamay-ari ng lupa. Nang dumating ang unang anihan, ano ang nangyari? Ang initusang mga alipin ng may-ari ng ubasan upang kukunin ang kanyang share, ang kanyang kabahagi, pinatay. Pangalawa, ganun pa rin ang nangyari. Kaya sa susunod na anihan, naisip ng may-ari ng ubasan, ano kaya kung yung kaisa-isa kong anak ang maningil ng aking kabahagi, ang kukuha ng aking kabahagi, baka ibigay nila. So kanyang inutusan ang kanyang anak. Anak, kunin mo nga doon yung aking bahagi, doon sa ating ubasan. Hingin mo sa kanila. Nung makita ng mga nagtatanim ng ubas, ang anak ng may-ari, ano ang kanilang sinasabi? Na demonyo ang kanilang mga utak. Ano ang kanilang sinasabi? Ito ang anak ng may-ari. Kapag ka mawala ang ama, tiyak na ito ang magmamana at mawawalan tayo ng kita. Kailangan patayin nito natin ang tao ito. At yan ang kanilang ginawa. Yun ang nangyari kay Jesus na dapat titignan nating mga makasalanan. Sinugo ang bugtong anak, ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan. Pero ano ang nangyayari? Patuloy ang ating pagkakasala. Hindi tayo tumigil sa pagkakasala. Pagkakasalang malimit, hindi natin inaamin. Hindi natin sinasabing lahat ng mga politiko hindi umaamin sa pagkasala. Pero siguro sa 100, kung mayroong 3, abay napakaswerte na. Karamihan nagsasabing wala silang kasalanan, wala silang ninakaw sa gobyerno. Kaya ano ang sigaw nila sa panahon ng halalan? Ano ang sigaw ng kanilang mga taga-suporta? Sila pa rin. Ang magnanakaw pa rin. Ang mandarambong pa rin. Ganyan tayong tao. Wala sa atin ang Diyos. Wala sa atin ang katotohanan. Sapagkat ayaw nating tanggapin ang ating pagkakasala.